Good day mga ka-sports natin dyan. Update tayo ngayon sa top scorers para sa PVL All-Filipino Conference. Kilala naman natin na ang Creamline Cool Smashers ay isa sa mga pinakamalupit na team. Subalit alam nyo ba na nakakagulat nga dahil wala man lang kahit isang players na kasama sa top scorer. Ang ipapasilip natin ngayon ay ang update ngayong araw kung saan hindi nga napabilang ang ating Queen Gemma Galanza at kahit ang ating superstar na si Tots Carlos. Wala nga rin ngayon sa listahan sa top scorer ang ating beautiful Michelle Gumabaw, Phenom superstar Eliza Valdez at ang ating MV Pons. Marahil nagtataka kayo kung bakit walang star players na kasama nga sa top scorer. Kasi nga ganito ang target ng Creamline. Ang kanilang goal talaga ay mag-champion. Hindi naman dito nagpapataasan sila ng scores. At patunay lang to na magaling talaga na setter itong si Kyle Negrito sapagkat hindi lang siya tumututok sa isang players. Kinukontribute niya ang bawat set sa kanyang mga kako-teammates kung kaya halos karamihan ng mga players sa Creamline ay nagkakaroon ng scores. Mas malakas talaga ang Creamline as mas mautak dahil nga ang ginagawa nila ay binibigyan lahat ng kanyang mga kako-teammates ng bola para magkaroon ito ng score. Hindi kagaya sa ibang team na talagang nakatutok lang sila sa isang players o dalawang players para nga magkaroon sila ng scores. Pero sa Creamline ibahin nyo dahil lahat nga sila ay gumagalaw. So ngayon dahil wala nga sa top scorer ang ating Creamline Cool Smashers players, sino-sino naman kaya ngayon ang umangat pagdating sa ibang team na pasok nga sa top scorers? Ito ay update nga natin ngayong araw. Ikilalanin na natin kung sino-sino sila. Pero syempre, kung ngayon ka palang napadpad sa aking YouTube channel, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo sa aking channel. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Stars, I'm a fool for your love. Mga volleyball player na umangat sa kanilang individual performance, napasok nga para sa top scorer. Unahin na nga natin dyan ang magaling na galing sa Chocomucho. Walang iba kundi si Kat Tolentino. Si Tolentino ay nagkaroon nga ng 45 points. Masaya tayo para kay Kat Tolentino sapagkat noon ngang mga panahon ay talagang medyo off ang kanyang laro. Pero ngayon kitang-kita nga natin na itong si Kat ay talagang umangat na. At nakita nga natin ng last nga na kanilang game ay si Kat Tolentino ang naging player of the game kung saan naka-double digit siya at naungusan niya pa nga si Cici Rondina sa scores dahil off nga itong si Cici Rondina. Narito naman itong si Kat Tolentino na isa rin sa mga naasahan ng Chocomucho. Naging maganda ang desisyon making ng ating setter na si Mars Alba sapagkat ang kanyang mga set ay palaging papunta kay Kat Tolentino dahil nga si Cici Rondina ay bantay sarado na ng mga middle blocker. Kung kaya ngayon si Kat Tolentino ay napasama nga sa top scorer. Siya nga ang pang-5. Number 4, Barbie Ivy Lacsina. Si Lacsina naman ay umangat ang kanyang laban sa mga nakaraang games sapagkat nagkaroon na nga siya ngayon ng 46 points. Bagamat medyo off siya at hindi siya naka-score ng marami ng kalaban niya ang Creamline Cool Smashers, naging maganda naman ang naging performance niya ng 2 game na nakaraan. Kung kaya itong si Ivy Lacsina ay pasok pa rin sa banga para sa top scorer. At nasa number 4 spot nga siya. Well, magaling naman talaga itong si Ivy Lacsina pero sa Creamline hindi talaga siya uubra pa dahil naka-6 na puntos lang itong si Lacsina. So kung talagang nakipagpukpukan si Lacsina, sana mas umangat pa ngayon ang kanyang standing sa top scorer. Gayunpaman, happy pa rin ang mga fans ni Ibiang sapagkat ang kanilang Barbie ay kasama nga sa top scorer. Number 3, Savannah Davison. Si Davison naman ay nagkaroon ng 47 points at kung saan talagang hindi naman tayo magugulat dahil ang mga set naman kasi ni Alcantara ay palaging papunta kay Savannah Davison dahil isa nga si Savannah sa
talagang bumubuhat ng PLDT. Kung kaya wala nang kagulat-gulat na napasama nga siya sa top scorer. Dumako naman tayo sa number 2, si Rondina. Si Rondina ay nagkaroon nga ng 60 points. Imagine, 60 points na ang score ni si Rondina. Off pa siya na, naging off siya sa mga ibang games niya, pero kitang-kita naman natin na talagang marami pa rin ang napuntos ni si Rondina. Iba talaga ang galing ni Rondina kapag nasa Chocomucho siya, talagang kayang-kaya niya maipaangat ang kanyang team at sure tayo na si Rondina ay kaya niya muling maipasok sa Magic 4 ang kanilang team. Good luck kay si Rondina sapagkat nga pasok pa rin naman siya sa banga kahit minsan off siya ng laro. Ibig sabihin talagang gumagana pa rin ang scoring machine ng Chocomucho. Dalawa yan, si Tolentino at si Rondina. Dumako naman tayo sa numero 1, walang iba kundi si Brock Van Sickle. Si Sickle ay nagkaroon na nga ngayon ng 42 points. Well, hindi na rin tayo dito magugulat sapagkat sa Petrogas Angels naman, maging si Chi Saet, Janelle Cheng or kahit sino pa man ang setter ng Petrogas ay talagang ang mga set ay papunta palagi kay Brock Van Sickle, kung kaya nga nakakarami talaga siya ng scores. Kamakailan nga lang ay talagang si Sickle ay nagkaroon ng 30 plus points, so ibig sabihin siya talaga ang may hawak ngayon na record pagdating sa second All Filipino Conference na pinakamaraming ang scores, kung kaya nasa numero 1 nga ang ating Sickle. Well, wala naman talaga kasing masyadong maaasahan pagdating sa Petrogas Angels dahil minsan si Sabete ay off nga at pinipilit naman ng Japanese coach na ipasok pa. Maganda nga ang naging laban nila noon sa Candon dahil si Myla Pablo na ang ipinasok para sa first 6 at mas gumanda nga ang kanilang naging performance kung saan napataob nga nila ang Farm Fresh ng mabilisan. So yan na nga mga ka-sports natin dyan, ang update ngayong November 25 bilang top scorer sa second All Filipino Conference. Ulitin ko, number 1, Brock Van Sickle, number 2, si Rondina, number 3, Savannah Davison, number 4, Ivy Lacsina, and number 5, Tolentino. Kailan kaya muli makakapasok ang ibang mga star players naman para sa top scorers? Aabangan natin yan dahil nagsisimula pa lang naman ang laban sa second All Filipino Conference. Alam natin ang iba dyan ay hahabol dyan. Baka sa mga susunod ay mapasama na rin sa listahan ng ating Queen Gemma Galanza, MV Fons, Ces Molina, Vanny Gandler, or ang iba pang mga star players sa ibang team. Sa kasalukuyan, itong 5 muna ang may hawak nga bilang pinaka malalakas umiscore sa kanilang team. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka makalas sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.